Nay, may mga gamit na po ba ako sa school? Pinunasan ni Yumi ang kanyang pawis. Hindi siya pinapansin ng kanyang ina kaya mas lumapit pa siya. Iniisip niya ang tungkol sa paaralan, tungkol sa kung paanong malapit na ang simula ng mga klase. Nanay! Tawag pa ulit ni Yumi at nag-aalangan ng boses. Malambot ang boses ng kanyang ina, subalit palaging malamig pagdating sa kanya at palagi pang pilit. Huwag mo akong istorbohin. Nagluluto ako ng pananghalian. Hindi ba't naglalaro ka sa labas? Maglaro ka na lang doon. Pumasok na po ang mga kalaro ko sa bahay po nila, nanay. Mayroon po ba akong mga gamit para sa school sa pasukan? Tanong ni Yumi sa maliit na boses. Nadudurog na agad ang puso niya. Alam niya na agad ang sagot dahil wala naman siyang nakita na para sa kanya sa mga pinamili kahapon. Pero hindi niya mapigilan ang sarili na magtanong. Medyo umaasa si Yumi na baka mayroon din na para sa kanya. Siya lang ang laging umaasa, ang patuloy na nagsisikap na maniwala kahit na pakiramdam niya wala naman talagang pakialam ang mga ito sa kanya. Yumi, tigilan mo ako! Naiiritang sabi ni Susan. Wala na nga! Hindi na kaya ng budget. Ang dalawang kuya mo na lang muna ang mag-aaral. Saka ka na. Hindi na kasyang budget ng tatay mo para sa mga gamit nyo sa school. Kulang pa nga ang gamit ng kuya mo. Pinaglaruan ni Yumi ang mga daliri. Pero magsisimula na po ang school sa susunod na linggo. Hindi po ako pwedeng pumunta ng walang kahit ano. Napailing ang kanyang inang si Susan. Ang mga kapatid mo, marami pa silang kailangan ni Yumi. Alam mo naman ang mga kuya mo, matatalino ang mga yon. Kaya dapat kompleto ang mga gamit para mas maging komportable sa school. Ikaw, makakapaghintay ka naman. Pumasok ka man o hindi, mababa pa rin ang makukuha mong marka. Para mag-aaksaya lang ng pera. Napakunot noo si Yumi. Ang talas ng mga salita ng kanyang ina. Halatang hindi iniisip kung masasaktan ba siya. Alam niya naman na mas matalino ang kuya niya. At siya na kung sino pang babae at bunso, hirap na hirap sa pag-aaral. Kulang na lang, tawagin siya ng kanyang ina na isang mangmang. Nanay, kahit kaunting gamit lang po. Mabilis na sabi ni Yumi. Kahit kaunting gamit lang po, siguro isang notebook at isang lapis lang po, nay. Okay na po sa akin yon. Hindi na po ako hihiling ng kahit na ano. Huminga ng malalim ang kanyang ina. Yumi, hindi namin kaya ng tatay mo na pag-aralin ka ngayon. Sa susunod na taon na lang. Huwag ka nang pasabay-sabay sa mga kuya mo. Si Jean nasa high school na. Si Eman graduating na sa grade 6. Napakalaki ng ginagastos namin sa mga pangangailangan nila. At mahigpit pa kapag katapusan na. Kaya huwag ka na munang sumabay. Grade 3 ka pa lang naman. Huwag ka munang pumasok ngayong taon. Muntik na siyang mapaiyak. Pinigilan niya lang ang kanyang sarili. Naiirita kasi si Susan kapag umiiyak siya. Baka mas lalo lang siyang hindi pagbigyan sa pagpasok sa eskwela. Alam naman ni Yumi na mahirap lang sila. Magsasaka lang ang kanyang ama at naglalako lang ng mga tanim na gulay ang kanyang ina. Kulang na kulang ang kita at minsan pa ay bagoong lang ang ulam nila. Pero ang gusto niya lang naman, makita niyang pinagsisikapan din ng mga magulang niyang mapag-aral siya at hindi lang ang mga kapatid niya. Ang mismong pag-iisip na hindi pumasok sa paaralan ang hindi makapag-aral, labis na dinudurog ang kanyang mga pangarap. Ayaw niyang sumuko. Oo, mahina ang utak ni Yumi. Hindi siya katulad ng mga kuya niyang matalino, pero sigurado siya sa kanyang sarili na gusto niyang matuto. Hindi po, nay. Nanginginig ang boses na sabi ni Yumi. Pupunta po ako, papasok po ako sa school. Huwag niyo po akong patigilin, ha. Wala akong pakialam kung wala po akong mga gamit. Ako na pong bahala, hahanap po ako ng paraan. Tumaas naman ang isang kilay ng kanyang ina. Saan ka naman hahanap ng paraan? Alam mo, Yumi, baka kalokohan yan. Tumigil-tigil ka, ha? Umiling agad si Yumi. Hindi po, nay. Papasok po ako kahit walang gamit. Basta mag-aaral po ako, nay. Hindi po ako pwedeng tumigil. Gusto ko pa pong matuto. Napairap naman si Susan. Matuto? Di wala kang natututunan. Sayang lang ang pinagpapaaral ko sa'yo. Mayroon naman po, nanay. Malungkot niyang sabi. May natututunan naman po ako. Basta mag-aaral po ako, di ba? Paano po ako matututo kung titigil po ako sa pag-aaral?
Hindi pa siya handang sumuko, gaano man kadalas na tila nakakalimutan na siya ng kanyang mga magulang. Kahit hindi siya prioridad katulad ng kanyang mga kapatid, desidido pa rin si Yumi na magpatuloy. Kinagabihan, tiningnan ni Yumi ang mga luma niyang notebook noong nakaraang taon. Tuwang-tuwa siya nang may makita siyang mga pahina na hindi pa nagagamit. Kahit hindi siya marunong, pinagsama-sama niya na lang ang mga yon. At ang bag niya, kahit luma, pinagtiyagaan niya na lang muna. Mag-aaral daw hayaan mo na. Narinig niyang wika ni Susan. Umismig naman si Manuel, ang asawa ng kanyang ina. Mag-aaral pa? Pala mo na nga gusto pang mag-aral. Mag-aasawa lang din naman yan kapag tumanda. Manuel, tama na. Marinig ka pa. Baka marinig ka ni Yumi. Saad ng kanyang ina. Wala akong pakialam, sabi pa ni Manuel. Alam mong wala akong amor sa batang yan. Sige nga Susan, sino bang matutuwa sa naging anak mo sa kabit mo? Pasalamat ka nga at kinupkop ko pa yan at napatawad pa kita. Napabuntong hininga si Susan. Oo, tama na. Tapos na nga binabalik mo pa. Bakit? Ikaw naman ang nagsabing papatawarin mo ako at parang ituturing na anak si Yumi Huwag mo sa akin isumbat ang mga bagay na tapos na. Kung gusto mo talagang maging maayos tayo, Manuel, huwag na nating ibalik ang mga naging kasalanan ko sa'yo. Kahit para sa mga anak na lang natin. Kung ayaw mong pag-aralin si Yumi, di wag. Hindi naman kita pinipilit. Basta ang akin lang, hayaan mo hanggat kayang pumasok. Libre naman ang pag-aaral. Saka na, awa ko sa anak ko. Kanina, nang sinasabi kong hindi siya mag-aaral sa taong ito, nakakaawa. Kaya hayaan na lang. Kapag naman napagod ang bata, siya rin naman ang susuko. Napailing si Manuel. Matutuwa sana ako dyan sa anak mo kung matalino rin katulad ni Jean at saka ni Eman. Pero hindi ganun. Mahina naman ang utak ni Yumi. May diferensya pa yata. Pinaglalaroan ni Yumi ang zipper ng kanyang bag. Kahit bata pa lang, alam niya naman ang sitwasyon niya sa bahay na yon. Batid niyang anak siya ng kabit noon ni Susan. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin siya na pinapakain pa rin at natatawag niya na tatay si Manuel. Hindi rin alam ni Yumi kung anong problema sa kanya. Basta para sa kanya, hirap na hirap siyang magkabisado ng mga salita. Nahihirapan din siyang i-identify ang mga letter kahit nasa grade 3 na naman siya. Kahit ilang beses nang ituro sa kanya, nalilito pa rin si Yumi. Kung may mga bagay man na magaling siya, yun ay sa sining o kahit anong bagay na may kinalaman sa pagdedesenyo. Sige pa Yumi, sabi ng kanyang guro, kaya mo yan. Sinusubukan naman ni Yumi na mag-focus, ngunit habang sinusubukan niya, mas tila lumalabo ang mga salita. Hirap na hirap talaga siya, kasama sa remedial class at siya na lang ang estudyanteng nandoon. Kahit kasi 3 beses na sa kanyang pinapabasa, hindi niya pa rin talaga matandaan. Hirap na hirap ka ba talaga? Tanong ng kanyang guro. Ilang beses ko nang tinuro to sa'yo. Eto, P. Yan naman, Q. Animal ang basa rito at hindi aminal. Huwag mong pagbalik-balik ta rin ng mga words. Kaya nga natin nilalagyan ng mga gitling, hindi ba? Huminga ng malalim si Yumi. Pasensya na po. Hindi ko po talaga alam. Nahahalo ko po ang mga letters, ma'am. Tinatandaan ko naman po. Nagbabasa rin po ako sa bahay. Pero ma'am, hindi ko po talaga makuha. Hirap na hirap po talaga ako. Nanghina ang boses niya at mabilis siyang kumurap. Pilit niyang pinipigilan ang mga luha. Ayaw niyang umiyak. Hindi sa oras na yon at mas lalong hindi sa harap ng kanyang guro. Bahagyang yumuko ang kanyang teacher. Ayos lang Yumi. Sinusubukan mong makakaya mo. Nakikita ko naman yon at yun ang mahalaga. Pero nakikita kong nahihirapan ka at ayos lang. Huwag kang umiyak. Sa next meeting, kakausapin ko ang mga magulang mo ha. Sasabihin natin na nahihirapan ka. At kung pwede, magpa-check up ka na rin. Sa tingin ko, may problema ka kaya hirap na hirap ka at delay sa learning process mo. Nanlaki ang mga mata ni Yumi. Wag po, baka patigilin po nila ako sa pag-aaral. Kumunot ang noo ng kanyang guro. Anong ibig mong sabihin? Pinaglaruan ni Yumi ang kanyang mga daliri. Huwag niyo na pong sabihin sa kanila. Alam naman po nila to na nahihirapan po ako magbasa. Kaya wag na lang po Promise, sa susunod po gagalingan ko na. Huwag niyo na pong sabihin sa kanila. Alam po nila na wala akong utak Yumi naman. May awang sabi ng kanyang guro. Huwag mong tawagin ng ganyan ng sarili mo.
Sa inyo ba tinatawag kang ganyan, ha? Umiling lang si Yumi. Ayaw niyang maging mukhang masama ang kanyang ama't ina. Ayaw na siyang pag-aralin ng kanyang mga magulang. Yun ang totoo na hindi niya masabi sa guro niya. Nagpumilit lang naman si Yumi na pumasok sa taong yon dahil gustong-gusto niya. Mabilis na umiling si Yumi. Please po, ma'am. Huwag ka po munang sumuko sa akin, ha. Gusto ko po talagang matuto. Alam ko pong mahirap at alam ko pong mabagal ako pero kakayanin ko po. Basta, wag mo lang po akong sukuan. Kaya ko po ito. Mag-aaral po ako ng mas mabuti. Naninikip ang kanyang dibdib habang nagsasalita. Makikita ang desperasyon kay Yumi. Gustong-gusto niya talagang matuto kahit hirap na siya. Hindi ako susuko sa iyo, Yumi. Malumanay na sabi ng kanyang guro. Pero kailangan mong ipangako sa akin ng isang bagay, okay? Kailangan mong ipangako na patuloy kang magsisikap kahit mahirap. Hindi mo maaaring isuko ang iyong sarili. Hindi kailanman. At kapag may tumawag sa'yo na wala kang utak, wag na wag kang makikinig, okay? Hindi ka ganun, Yumi. May utak ka, magaling ka. Hindi ka man magaling magbasa, nakikita ko, magaling ka sa mga drawings. Mabilis na tumango si Yumi at unti-unting sumilay ang ngiti sa labi nito. Salamat po, ma'am. Hindi po ako susuko. Pangako ko po sa inyo. Isang maliit na ngiti ng teacher niya ang nagpagaan ng kaunti sa puso ni Yumi. Mabuti, magtutulungan tayo, Yumi. Paunti-unti lang. Hindi mo kailangang maging perpekto kaagad. Si mamang bahala sa'yo. Naniniwala ako sa'yo. Matututo kang magbasa. Tsatsagain ka namin dito. At sa pagpapatuloy ng remedial class nila, kumapit si Yumi sa pag-asang binigay ng kanyang guro. Alam niyang magiging mahirap ang hinaharap. Bawat letra, bawat salita, parang hadlang. Ngunit alam din niya na hindi siya maaaring sumuko. Hindi kapag determinado siya na patunayan na sa kabila ng lahat, siya ay karapat-dapat na matuto at lumago bilang tao. Ilang beses man malabo ang mga salita, kahit ilang beses siyang madapa, susubukan pa rin ni Yumi. Hindi siya titigil sa pagsusumikap hanggang sa maabot niya ang kanyang mga pangarap. May project ka sa school? Naiinis na tanong ng kanyang ina. Marahan siyang tumango. Opo, Nay, sa Filipino subject po. Kailangan daw po namin ng storybook. Nay, sa palengke po may nakita po kong ganun kaya humihingi po ako ng pera. Kumunot ang noo ni Susan. Ha? Wala ka nang mahihingi. Sakto na lang ang pera natin para sa ulam bukas. May mga project din ng mga kapatid mo kaya naghingian pa sa akin. Wala na akong maiaabot sa'yo. Gamitin mo na lang ang sarili mong baon. Napanguso si Yumi. Nay, kulang po ang baon ko pang bili ng project. Kinakabahan si Yumi na walang project kapag pumasok sa school. Natatakot siya sa teacher nila sa Filipino. Matanda na at laging mainitin ang ulo. Kapag walang dala, siguradong papalabasin siya. Naiinis na nagtanggal ng tinik sa bibig si Susan. Bahala ka. Wala na ako maiaabot sa'yo. Sabihin mo sa teacher mo, wala kang pera. Pa-project ng mahal, tapos mamimilit pa. Alam namang mahirap lang tayo. Napabuntong hininga na lang si Yumi at nagpatuloy sa pagkain. Naiisip niyang huwag na lang pumasok ng araw na yon, pero mayroon siyang exam sa math at science. Kaya ang mga gawaing alam niyang mali, maaakit siyang gawin dahil alam niyang kailangan niya. Ikaw na bata ka! Bakit ka kumukuha ng mga paninda dito? Isusumbong kita kay Ma'am Weng. Sabi sa kanya ng tendera at hindi talaga siya bitiwan. Ma'am Weng! Ma'am Weng, may bata rito nangunguha ng mga paninda niyo. Pakapkapan at baka may iba pang naibulsa. Namumuo ang mga luha ni Yumi. Ayaw niya namang manguha pero wala siyang pera at kailangan niya ng storybook bilang project. Sobrang higpit ng hawak niya sa storybook kahit alam niyang wala siyang pangbayad. Ano bang nangyayari dyan? Tanong ni Weng na malamang ay may-ari ng school supplies na yon. Nagsumbong agad ang tindera. Ma'am, nahuli ko po. Nangunguha ng mga paninda dito. Baka may iba pang kinuha ang batang to. Umiling si Yumi. Hindi po, ito lang po ang kinuha ko. Sorry po, kailangan ko lang po. Bahagyang lumapit sa kanya si Weng. Nasaan ba ang mga magulang mo? Bumaha agad ang takot sa dibdib ni Yumi. Huwag niyo po ako isumbong. Papagalitan po ako. Wala naman po akong ibang kinuha. Ito lang po ang kinuha ko. Kailangan ko lang po talaga.
Kung gusto niyo po, ibibigay ko lang po ang baon ko sa inyo araw-araw para mabayaran po ito. Wala lang po talaga akong pera ngayon. Hayaan niyo na po sa akin to, project lang po sa school. Parang awan niyo na po, hindi naman po ako masamang bata. Mataman siyang tiningnan ni Weng. Ayaw mang umiyak ni Yumi. Tumulong pa rin ang kanyang mga luha. Ang lakas ng loob niyang kumuha ng paninda doon, pero takot na takot naman siyang kapag sinumbong sa mga magulang. Lumapit sa kanya si Weng, sabay hawi ng buhok niya. Kumain ka na ba? Nanlaki ang mga mata ni Yumi. Ano po? Kumakain kasi ako, halika, saluhan mo kami. Nakangiting sabi ni Weng. Huwag ka nang umiyak, hindi na kita isusumbong. Sa'yo na rin ang storybook na yan. Basta wag mo nang uulitin ha, masamang ginawa mo. Tumango agad si Yumi. Opo, maraming salamat po. Ang bait-bait niyo po. Mabuti na lang, hindi siya sinumbong sa mga magulang niya. Mabait si Weng dahil pinakain pa siya sa loob. Nagtanong-tanong tungkol sa kanya at naramdaman niyang hindi naman masamang tao ang may-ari ng tindahan ng school supplies na yon. Katulad ng pangako ni Yumi, kapag may baon siya'y inaabot niya yun kay Weng. Kapag wala, sinasabi niya lang na tutulong siya sa pagpupunas ng mga paninda na inaalikabok na. Ginagawa niya ang lahat ng yon para mabayaran ang storybook na kinuha niya. Pasasalamat na rin dahil hindi siya nito isinumbong sa kanyang ama't ina. Nay, bakit hindi po kayo pumunta sa school? Sabi ko po pumunta kayo. Teacher ko po tuloy ang nagsabit sa akin. Pero okay lang, masaya pa rin naman po ako. Bulalas ni Yumi at halata ang saya sa mukha nito. Nakakuha po ako ng medalya ngayon. Hindi man lang lumingon ang kanyang ina. Magbihis ka na, tulungan mo ako magluto ng hapunan dito. May mga titiklopin ka pang mga damit. Napatingin naman sa kanya ang Kuya Jean niya. Bakit naman may medal ka? Anong award naman? Hindi mo naman mapapakit sa stage si nanay at tatay. Hirap na hirap kang makabasa, di ba? Lagi pang pasang-awang grades mo. Nawala ang ngiti ni Yumi, ngunit nagpatuloy siya. Ano naman? At least may medal ako, Kuya Jean. May medal ako. Best in religion. Pinaghirapan ko to. Pero humagalpak ng tawa ang dalawa niyang kuya na nakatambay sa mesa. Best in religion? Ngumisi si Kuya Eman. Ano, kabisado mo ba lahat ng dasal o ano? Binibigay lang naman yan kapag ikaw ang pinakamabait sa klase nyo. Wala namang dapat ika-proud dyan eh. Nag-init ang pisngi ni Yumi sa kahihiyan at humigpit ang hawak niya sa medalya. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsalita na si Susan. Tama ng ingay, sabi ng kanyang ina. Tama ng usapang yan. Yumi, wag kang tumayo dyan, tulungan mo ako dito sa kusina. Bumagsak ang mukha ni Yumi. Wala talaga sa bahay na yon ang nakaka-appreciate ng mga ginagawa niya. Mabuti pa ang mga tao sa labas, nakikita lahat ng mga pagsusumikap niya. Nay, gusto ko pong mag-aral sa high school sa susunod na taon. Pagbubukas ni Yumi sa usapan. Gusto ko pong mag-enroll sa school sa bayan. Malayo ang high school sa kanila. Kailangan ng mamasahe pa. Doon din pumasok ang kanyang mga kuya. Naigapang naman ang pag-aaral ng mga kapatid niya. Kaya inaasahan niyang ganoon din sa kanya. Kaso, hindi niya inaasahan ang sumunod na sinabi ng kanyang ina. Ang layo ng high school dito sa atin, Yumi. Sa Kuya Eman mo pa nga lang ang laki na ng baon dahil mahal ang pamasahe. Silang dalawa nung sila pareho ang nasa high school. Ang hirap ng pagkasyahin. Gastos ng pera para sa transportasyon at wala na kaming pera para pag-aralin ka. Gipit na talaga tayo, Yumi. Saad ni Susan. Sumikip ang dibdib ni Yumi. Kaya ko pong pumasok araw-araw. Kaya ko pong maglakad o kaya sasabit na lang po ako. Napailing si Susan. Sasabit? Babae ka saka hindi ka naman sanay sumabit. Baka mahulog ka pa kapag ginawa mo yon. At lalakad? Malayo yon. Para kang baliw. Mas magandang tumigil ka na lang. Dito ka sa bahay. Tulungan mo akong maglako o kaya ang tatay mo sa bukid. Tulungan mo akong maglako o kaya ang tatay mo sa bukid. Bumaha agad ang pagtutol sa dibdib ni Yumi. Pero Nay, gusto ko pa pong mag-aral. Sa katunayan, gusto ko pong makatapos sa pag-aaral hanggang kolehiyo. Umiling ang kanyang ina. Hindi natitinag sa gusto rin itong mangyari. Sobra yung hinihingi mo. Dapat manatili ka na lang sa bahay natin at tulungan kami dito. Ang iyong mga kapatid ay abala na at wala na kaming pera para pag-aralin ka pa sa high school. Marunong ka na namang bumasa at sumulat, okay na yan. Nasa kolehiyo ng Kuya Jean mo.
Marami ring gastusin ang Kuya Eman mo. Huwag ka na lang sumabay, Yumi. Nadurog ang puso ng dalaga. Batid niya na maraming gastusin ang mga kapatid niya. Naiintindihan niya yon, ngunit bakit kailangan niyang isuko ang sa kanya? Bakit kapag sa kanyang pinag-uusapan, parang ang daling bitiwan para sa mga ito? May pangarap din naman siya, pero duda siya kung alam ng mga ito kung ano ang gusto niya sa buhay. Alam ko pong hirap tayo sa pera, Nay, pero ayoko pong manatili na lang dito at magtrabaho sa bukid magpakailanman. Ayoko pong maging magsasaka, Nay. Gusto ko rin pong may marating sa buhay ko katulad ni na Kuya Jin at Kuya Eman. Sabi ni Yumi, may lakas ng loob at punong-puno ng determinasyon. Mas sigit pa po ang gusto ko, Nay. Gusto ko pa pong mag-aral at matuto. Gusto ko pong gumawa ng ibang bagay. Isang bagay na makakapagpabago po sa buhay natin. Napakagatlabi si Yumi. Tutulong rin naman po ako sa bahay, ngunit hindi ko po nais na tumigil sa pangarap dahil lang po wala tayong pera at mahirap lang. Akala mo, kaya mo na lang matupad ang lahat ng gusto mo? Matigas na sabi ng kanyang ina. Hindi puro pangarap ang mundo, Yumi. Baka mabuntis ka na nga lang dyan kung sino. Wala tayong pera para matupad ang mga pangarap mo na yan. Huwag kang maging makasarili. Nakatayo doon si Yumi, nakatulala na lang at hindi na makapagsalita. Gusto niya pa sanang makipagtalo, magpaliwanag para makita ng kanyang ina kung gaano yun kahalaga sa kanya. Ngunit alam niya na magiging walang silbi lamang iyon. Sa umpisa pa lang, bata pa lang siya, hindi niya na naramdaman ang suporta ni Susan. Dito siya umuungot dahil alam niyang hindi naman siya makakaungot kay Manuel. At kahit isang beses, wala siyang natanggap na kahit anong suporta. Mga gamit niya pang nagagamit, mga pinaglumaan ng kanyang mga kuya. Kung hindi nga siya tinutulungan ni Weng at binibigyan ng ilang school supplies bago ang pasukan, baka mas lalong naging mahirap sa kanya ang mag-aral. Ako na po ang bahala sa sarili ko. Mariin niyang sabi. Pag-aaralin ko po ang sarili ko. Pumasok si Manuel at yon ang mga salitang naabutan mula sa kanya. Kung gusto mong mag-aral, lumayas ka na rito. Wala namang mapapala sa'yo, pabigat ka lang. Lumingon agad si Susan sa asawa nito. Manuel, ano ba yung sinasabi mo? Bakit mo pinapalayas ang anak ko? Napailing si Manuel. Ang tigas ng ulo. Sobrang laki ng tiwala sa sarili, wala namang utak. Lumaya siya rito kung ayaw niya sa mga gusto natin. Hayaan mo na sa gusto at lalong maghirap. Ikakatuwa ko pa't mababawasan ang palalamunin natin. Namumuo ang mga luha ni Yumi. Pakiramdam niya, matagal na talaga siyang gustong palayasin ni Manuel. Ayaw naman talaga sa kanya nito. Napipilitan lang sa kanya ang mga ito dahil nandyan na siya. Pero kung walang konsensya si Manuel, baka naitapon na siya nito dahil anak lang naman siya ng kabit ng kanyang ina noon. Kaya kinagabihan, habang natutulog ang mga magulang at mga kapatid, nag-impake siya ng mga gamit. Bata pa lang siya, 13, at hindi pa alam ang tunay na kalakaran ng mundo. Subalit ngayong hindi niya nararamdaman ng suporta, mas mabuti pang ang umalis na lang siya. Mahal kita, nanay. Kahit ang hirap mong mahalin, naluluhang sabi ni Yumi habang nakadungaw sa silid ni na Susan at Manuel. Dala ang mga gamit. Hindi alam ni Yumi kung saan siya kumuha ng lakas ng loob. Ang alam niya lang, gagawin niya ang lahat para makapagtapos ng pag-aaral. Kailangan niyang patunayan na may mararating siya kahit ganoon lang. Hindi siya umalis sa bahay na yon para lang sirain ang buhay niya. Yumi? Anong ginagawa mo dyan? Bakit sa tapat ka ng tindahan ko natutulog? Tanong ni Weng sa kanya. Mabilis siyang bumangon habang yakap ang mga gamit. Hinihintay ko po kasi kayo. Gusto ko po kayong makausap. Naglayas po ako sa amin. Bakas ang gulat sa mukha nito. Ano? Bakit ka naman naglayas? Halika, pumasok ka muna rito. Diyos ko naman, ano bang pumasok sa isip mong bata ka? Umupo naman siya sa binigay nitong upuan. Ma'am Weng, ayaw na po kasi akong pag-aralin ni nanay at tatay. Gusto po nila tumulong na lang ako sa bukid. Sabi po ni tatay kung ipipilit ko raw po ang pag-aaral, lumayas na lang daw po ako. Nandito po ako kasi kayo po ang alam kong mahihinga ng tulong. Ma'am, alam ko pong bata pa ako pero marami naman po akong alam. Pwede niyo po akong gawing tindera kahit anong trabaho po kaya ko po. Mataman siyang tiningnan ni Weng. Wala kang tutulugan, tama? Umiling naman si Yumi. Wala po. Napabuntong hininga si Weng.
Sige, sakto naghahanap ako ng katulong ngayon. Hindi naman mahirap ang trabaho. Maglalaba lang, magluluto, o kaya minsan kapag kaya mo, bantayin mo lang ang baby ko. Patitirahin kita sa amin, kasama ng pagkain mo. Kami lang ng asawa ko, mama ko, saka ang baby namin ang kasama mo. Okay ba yun sa'yo? Hindi na ako kukuha ng kasambahay. Ikaw na lang at huwag kang mag-alala. Hahayaan ka naming mag-aral katulad ng gusto mo. Saka hindi naman sobrang bigat ng trabaho sa bahay. Kapag may oras ako lang din at si mamang gumagawa ng gawaing bahay. Tumango agad si Yumi. Nagagalak sa trabahong alok sa kanya ni Weng. Opo, Ma'am Weng. Okay na okay po sa akin yun. Maraming salamat po. Yun na nga ang naging trabaho niya. Namasukan siya bilang kasambahay habang nag-aaral. Kapag may nag-aaya sa kanya, tumatanggi siya kaagad. Alam niya kasing may trabaho pa siyang kailangang gawin. Hindi siya katulad ng ibang kabataan na mas malaya ang oras. Hoy, Yumi, bakit ka naglayas? Umuwi ka na raw, sabi ni nanay. Saad ni Kuya Eman nang makita siya sa school. Umiling naman si Yumi. Ayoko. Hindi naman nila ako pag-aaraling doon. Pipilitin lang nila akong tumulong sa bukid. Sabihin mo kay nanay, ayos lang ako. Nabubuhay pa naman ako at sabihin mo rin na makakatapos ako. Ang tinatawag niyong walang utak, gaganda rin ang buhay, Kuya Eman. Tumawa lang ito, halatang nang iinsulto. Napakayabang mo. Mamaya may boyfriend ka na dyan at buntis na. Wala kang mararating sa buhay mo. Umalis na sa harap ni Yumi ang kanyang kapatid. Napabuntong hininga na lang siya. Kahit ano talagang gawin niya, hindi maniniwala sa kanya ang sarili niyang pamilya. Kahit kasambahay, tinuring na rin siyang parang anak ni Weng. Kapag may mga lakad ang pamilya nito, kasama siya. Minsan, binibili rin siya ng mga bagong damit. Hindi lang siya naging kasambahay doon, naging parte na rin siya ng isang pamilya. Ma'am Weng, hindi ko po matatanggap to. Sobra po ang binigay niyo sa aking pera. Saad ni Yumi habang naghuhugas ng mga plato. Umiling naman si Weng. Hindi, sige na, tanggapin mo na. Deserve mo yan, magka-college ka na. Kahit public university, alam kong mahihirapan ka pa rin sa mga gastusin. Lalo na at art and design ang kukunin mo. Isipin mo na lang na nag-increase ang sahod mo sa akin. Namuo ang mga luha ni Yumi. Maraming salamat po talaga. Wala yon. Alagang-alaga kami sa'yo, saka sa ilang taong kasambahay ka namin dito. Napakasipag mo at napakabait na bata. Kahit nag-aaral ka, hindi mo kailanman pinabayaan ang trabaho mo rito. Mag-aral ka ng mabuti ha. Gusto kong makita ka na hindi lang pagiging kasambahay ang trabahong alam. Nakangiting sabi ni Weng. Mahina siyang tumawa. Malaki talagang tiwala sa kanya ni Weng. Batid niyang malaki ang utang na loob niya sa mga ito. Kung sino pang hindi tunay na pamilya, doon niya pa nakuha ang suporta. Dahil kalakasan ni Yumi ang sining, talagang gustong-gusto niyang kursong kinuha. Mas naging busy na rin siya kaya hindi na siya minsan inoobliga ni Weng na gumawa ng mga gawaing bahay. Gayunpaman, kahit pagod, pinipilit niya pa rin talagang maglinis. Yun ang trabaho niya at pinapasahod pa siya. Sa awa ng Diyos, nakagraduate si Yumi. Naging concept artist ng ilang taon sa isang kumpanya, pero kumita ng malaki sa mga mural paintings. Kaya mas naging hanap buhay ni Yumi ang paghahanap ng mga kliyente. Magaling tong dalaga na to. Napakasipag at napakabait. Bigyan nyo na ng boyfriend. Saad ni Weng at ibinibida siya sa mga kaibigan. Nanlaki ang mga mata ni Yumi at mahinang tumawa. Ma'am Weng talaga, para namang sira sa kanyang boyfriend kapag nasa 30s na. Nagtawa na naman ang mga kaibigan ni Weng. Simula nang makatapos siya sa pag-aaral, kasama na siya sa mga gathering ng mga kaibigan ng kanyang amo. Lahat ay nagigiliw sa kanya dahil naigapang niya ang sarili, maging maayos lang ang kanyang buhay. Pagka-uwi ni Yumi sa bahay niya, nagulat siya nang makita si Susan sa tapat ng gate. Ano pong ginagawa niyo rito? Payat na payat ang kanyang ina at halatan ang katandaan. Alam kong gabi na, kaso kailangan ko ng tulong mo, anak. Wala na kasi akong ibang malapitan. Ang ama mo nasa ospital ngayon, nagpapagamot. Wala na talaga kaming mapagkukunan ng pera. Malamig niya itong tiningnan. Bakit po kayo sa akin lumalapit ngayon? Hindi ba at tapos naman ang seaman si Kuya Eman? Si Kuya Jean, hindi ba at tapos naman ang college yon? Sila lang naman po ang anak nyo, kaya dapat sa kanila kayo lumalapit.
Sa mga nagdaang taon, nabuo na lang talaga ang galit sa puso ni Yumi. Sa ilang beses niyang naghirap para lang makatapos sa pag-aaral, mas lalo lang tumimo sa kanyang utak na wala ang mga magulang niya para suportahan siya. Kahit hindi na sa pinansyal, kahit sa aspetong bibigyan siya ng pag-asa para mangarap. Kaso hindi naman yun ibinigay sa kanya, lalong-lalo na ni Susan. Walang ibang inisip ang mga ito kundi ang mga kuya niya. Bakas ang sakit sa mga mata ni Susan. Dala kasi ng asawa si Eman, hindi kami bigyan ng tulong ng buong buo. Bago pa makarating sa amin ang pera, nabawasan na ng asawa niya kaya nagkukulang. Tapos si Jean, palamunin lang ng mga biyanan. Alam mo namang hindi nakatapos sa kolehiyo kasi maagang nakabuntis. At wala po akong pakialam. Malamig niyang tugon. Sa kanila kayo humingi ng tulong at huwag po sa akin. Mabuti pa, makakaalis na po kayo. Matagal ko na pong kinalimutan ang pamilya ko kayo. Katulad po ng paglimot niyo sa akin. Binuksan ni Yumi ang gate. Ayaw niya nang magpaka-plastic. Kaya lang, bago pa siya makapasok, nagsalita muli ang kanyang ina. Proud ako sa lahat ng narating mo, anak. Mahinang sabi ni Susan. Sarkastiko siyang tumawa. Hindi ba parang huli na punay? Nakakatawa kayo eh. Lumalapit kayo sa akin kung kailan tapos na ako at maganda na ang buhay ko. Hindi po kayo naniniwala sa akin nun, diba? Ayaw niyo po akong suportahan kasi wala akong utak at anak mo lang naman ako sa kabit mo. Pero ayos lang, Nay. Kinaya ko naman eh. Naging maayos ang buhay ko. Mas maganda kaysa sa mga kuya kong ipinagmamalaki niyo noon at mas inuunan niyo noon kaysa sa akin. Lumandas ang luha sa pisngi ng kanyang ina. Sorry, anak. Pasensya ka na. Hindi na siya muling lumingon. Dumiretso na siya sa loob ng bahay. Nang makapasok, napabuntong hininga na lang si Yumi. Gayunpaman, kahit na ipamukha niya kay Susan na may narating na siya, na kinaya niya na, mabigat pa rin sa dibdib ang lahat. Kaya kahit malalim na ang gabi, nakita ni Yumi ang sarili sa ospital. Hindi niya matiis na hindi tulungan sina Susan at Manuel. Dahil kahit tinalikuran siya ng mga ito, hindi mawawala sa kanya na pamilya niya pa rin ang mga ito. Anak, salamat. Salamat talaga. Umiiyak na sabi ni Susan pagkatapos niyang bayaran ang bill ng mga ito. Tumingin sa kanya si Manuel na may luha sa mga mata. Pasensya ka na, Yumi. Sorry sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Pasensya na kung naiibunton ko ang galit ko sa'yo. Kapag nakikita kita nun, naaalala ko ang kabit ng nanay mo. Kaya kahit hindi makatwiran, dinadamay kita sa galit ko. Sorry talaga. Napabuntong hininga si Yumi. Hayaan nyo na lang po, kalimutan na lang po natin yon. Masama po ang loob ko sa inyo pero mas mabigat po sa kalooban. Napabayaan ko kayo kung kaya ko namang tumulong. Sige na po, uuwi na po ako. Kayo na po ang bahala dito. Bago umalis, hinaplos ni Susan ang kanyang mukha. Hindi niya ganoong kadaling mapapatawad ang mga ito. Subalit alam niya sa sarili na darating din ang panahon na magbubukas muli ang puso niya sa kanyang mga magulang. Bibigyan niya lang ng panahon ang kanyang sarili na maghilom at magpatawad. Yumi? Boses yon ng isang lalaki. Kumunot ang noon niya at humarap sa lalaking kasabay niya sa paglalakad. Nico? Tumawa ito at manghang-mangha na makita siya. Kumusta ka? Mukhang successful ka na. Balita ko, malaki ang kitaan mo sa mural paintings mo. Parang dati lang. Ikaw yung tinatawanan ko sa klase kasi ang hina magbasa. Tumawa naman siya at handang ibalik ang pangaasar dito. Okay lang, ikaw. Doktor ka pala rito. Ang galing naman. Parang dati lang. Ikaw yung nagtay sa shorts ng grade 2 tayo. Nanlaki ang mga mata nito at biglang dumikit sa kanya. Ang ingay mo, nakakahiya yun. Ano ka ba? Ang dami mo pa rin nalalaman sa akin. Rinig ko kay Tita Weng, single ka. Date nga tayo. Napairap naman si Yumi. Pas na nagtatay sa shorts. Puno ng asaran. Pero hindi nagtagal, naging malapit sila sa isa't isa. At namalayan na lang niya, naging misis na siya ng isang doktor. Nang magkaroon ng anak, kahit paano, napatawad niya na rin naman sina Susan at Manuel. Naging malapit na siya sa kanyang mga kuya dahil sa mga pamangkin niya sa mga ito. Marami man naging pagkukulang kay Yumi, alam niya pa rin kung paano magpatawad. Tinitingnan niya na lang sa positibong posisyon ng lahat
na kung hindi niya naramdaman yon sa sariling pamilya, hindi siya mas lalong magsusumikap na may mapatunayan. At kahit paano, pinagpapasalamat niya sa Diyos ang lahat ng pagsubok na iyon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kadalasang hinahanda tayo sa mga paghihirap ng buhay para sa isang pambihirang kapalarang nakalaan para sa atin. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.